So marami ng mga bagay na pinatunayan ng Diyos, patuloy niya na pinapakita po sa atin ang kanyang katapatan at pagmamahal. Diba? At muli po tayo makapag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli natin na pasasalamatan ng Diyos sa mga sandaling ito. Okay, so let me begin again with this question. What do you do to overcome the worries in your life? What do you do? Lahat naman tayo may ganitong experience sa buhay, di ba? Minsan pagising pa lang sa umaga, worried ka na agad eh. Maka-receive ka lang ng text, iba na agad yung dating sa'yo. Ito na naman. Yan. So sa maghapon siguro, hindi na may iwasan na mag-worry tayo. Dahil sa ating mga na-experience, sa ating mga na-encounter sa buhay na to. But from this question, I believe na mayroong nais ang Diyos na patunayan sa atin. Kasi ako po naniniwala, ayaw ng Panginoon na manatili itong worry sa buhay natin. May paraan ang Diyos para tayo ay tulungan. May paraan ang Diyos para makawala tayo sa ganito pong status ng buhay. Inuulit ko, hindi ito pwedeng masabi natin na ma-exempted tayo o hindi ito pwedeng hindi natin maranasan. Mararanasan natin, pero ayaw ng Lord na tayo po ay nananatili na mayroong ganitong kalagayan o katayuan sa ating pong pamumuhay. So if there's a title that I'd like you to remember is this: Overcoming Worries. Mayroon bang paraan para mapagtagumpayan natin, ma-overcome natin, ano man itong mga worries na to, mga agam-agam na hindi natin alam kung ano mangyayari, na nagsisilbing takot? Di ba, naranasan nyo naman ba na dahil sa worry na yan, nagkaroon kayo ng fear? At yung iba, pag hindi po talaga sabi natin, mamanis ng maayos, yung worry ay nagiging mabigat na problema sa kanya to the point na hindi niya talaga makayanan at nagkakaroon po ng discouragement. And then dahil doon, grabe na yung nagiging status sa buhay, grabe na yung kanya mga decision. So hindi na niya alam kung ano talaga yung direction. Nag-start yun sa minsan small worry lang. Na para bang hindi mo na kita yung impact nito at boom, bigla ka na nagising na parang hirap ka na. Nais ng Panginoon na anumang bagay na nararanasan natin, lalo na po sa ganitong situation na tayo ay nagwo-worry at natin na ang Diyos ay laging may plan. Okay, let's read first our text. Matthew 6:34. Sabi ni Lord, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Galing ng Panginoon, ano? Kausap niya yung mga disciples, alam na alam ni Lord yung nasa isip ng mga disciples kasi yung continuation ng ating pinag-aralan last week, tinuruan ni Lord na mag-pray. But in reality, di ba, kahit tayo nagpe-pray, grabe yung worry natin. Kaya nga siguro tayo nagpe-pray kasi ang grabe natin mga pasanin sa buhay. At alam na alam ng Lord yon na kahit tayo nagpe-pray, naroon pa rin yung worries sa buhay natin. Kaya minsan ang hirap, di ba? Ang hirap kumilos because of this. Kaya si Lord nagpaalala. Therefore, it's like a conclusion ng Panginoon. Matapos siya sabihin sa napakaraming paalala, therefore, do not worry about tomorrow. Di ba? Sino nga ba nakakaalam ng tomorrow, ng bukas? Wala, only God. Kaya sabi nila, bakit na mag-aalala bukas? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari. Alam mo ba kung ano mangyayari? Mamaya alam ba natin mangyayari? Parang gano'n. Paglabas ba natin dito, alam natin mangyayari? Wala eh. So sabi ni Lord, huwag ka mag-alala. Hawak ko lahat ng bagay. Yun yung point niya sa mga disciples. So kaya po kung mayroong bagay na gusto ko natandaan nyo, na ating matututunan from this conversation is this: seeking God's will wholeheartedly overcomes worry. Seeking God's will wholeheartedly overcomes worry. Ako po naniniwala kasi matagal na nating alam, matagal na nating natututunan, mayroon talagang tinatawag na will of God in our lives. At kalimitan pag tayo alalang-alala, problematic, hindi natin alam minsan kung anong gagawin, minsan nawawala tayo sa direction. Minsan sa prayer natin, probably mayroong instance na hindi mo na alam kung anong ipagpe-pray mo. Or kung mayroon ka mang desire na ipag-pray, parang gusto mo na gawin agad ng Lord. Yung desire ng puso mo na yon, na minsan nakakalimutan mo, Lord, ito ba talaga yung dapat kong sabihin sa'yo? But because of that worries, nawala ka na sa direction. Di ba? May ganung instances.
Kaya dahil sa grabe at sa dami ng ating pong pasanin, di ba, pati minsan yung ating pagharap sa Panginoon, hindi na natin naintindihan, ako ba nananalangin pa ng naayon sa kalooban na Lord? Nasa puso ko ba itong mga pinagsasabi ko to? O kaya ako nasasabi dahil takot ako? Kaya ako nasasabi dahil nagwo-worry ako? So minsan probably may ganong instances sa buhay natin. Kaya ako to nasabi na seeking God's will. Pagka inuuna natin, hanapin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at nakita ng Lord yung puso natin, talagang we seek His will. Kahit na mayroon tayong problema, I believe the Lord will help us to overcome. Nagsisimula ito lagi sa ating conversation with God. Kagaya ng paalala ko last week. It begins with our inner room. Kaya nagkakaroon ng talaga pong pagbabago sa buhay ng tao. Okay, simulan natin yung paalala ni Lord from verse 19 to 21. Sabi ng Panginoon dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Pansin niyo yung paalala ni Lord dun sa last sentence, for where your treasure is, there your heart will also be, or will be also. So, kapansin-pansin kung papaano ng Panginoon ni-realign yung mindset ng mga apostle. Take note sa background ng ating pinag-aaralan po. Iba kasi ang understanding of course ng mga Jewish sa ating na pag-aaralan. Especially paano nila ina-approach ang God, yung kanilang understanding who God is. Kaya si Lord nagturo, di ba, from prayer, and then ano yung dapat gawin. Even yung background yan, hindi ko na isinama ngayon about fasting kasi that's another topic. Iba pa rin yung mindset ng mga Jewish pag pinag-uusapan yung fasting, iba yung practice before. So makikita natin kung paano ni Lord nire-realign sa kalooban niya yung mindset ng mga apostles and disciples. Tandaan po natin, the apostles and disciples are the same with us. Sila ay ordinaryong tao rin. Sila ay nagsimula din sa wala, talagang kaalam-alam kung sino ba ang Diyos na totoo, paano ba sumamba sa Panginoon. Kaya nga sila nagtanong, paano ba manalangin Lord? Bagamat sila talaga halos 3 times a day, nagpe-pray sila. Pero mapapansin natin na tinuruan sila ng Panginoon ng tamang pamumuhay at dito ni Lord pinakita kung paano nila matututunan ang paghahanap ng tamang kalooban ng Diyos. Nagsimula siya sa paalala nito, which is, I believe, common yan sa atin bilang tao. Aminin natin sa hindi, ano ang mahalaga sa atin sa mundo na to? Diba treasure? Diba kayamanan? Dahil pag wala kang pera, wala kang magagawa. Sa totoo lang, pumunta ka sa train station, pumunta ka sa bus, wala kang pera, hindi ka pa sasakayin. Wala kang pamasahe, hindi ka pa sasakayin. Punta ka sa tindahan, kuha ka ng pagkain, bibigyan ka? No, wala kang pera eh. Sa mundo na to, kayamanan ay napakahalaga. Alam natin lahat yan. Malinaw naman sa salita ng Panginoon, hindi niya inaalis yung desire natin na yumaman. Wala pong mali na mag-desire tayo na yumaman, dumami ang ating, kumbaga, treasure, kayamanan sa mundo, wala pong mali doon. As long na hindi tayo nagfo-fall doon sa tawag ni Lord na love of money. Yung mahal mo ang kayamanan kaysa sa Diyos. Yun naman yung point ni Lord eh. Kaya lang siya nagpaalala dito, binigyan niya ng, even sa buhay natin, comparison what we decide sa mundo. Kasi as believers of God, ino-orient niya tayo sa tinatawag na treasure in heaven na hindi alam ng mga tao sa mundo, of course, na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya focus sila sa material na bagay. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mag-ipok dito. Take note, hindi sinasabi ni Lord, huwag kayong magpayaman. Kung kaya nating magpayaman, why not? Marami tayong mga kapatid na mayayaman. Hindi lang nasasabi sa inyo, mga katabi nyo, baka sa Pilipinas, may mga asyenda yan. Maraming investment. Hindi lang pinapakita yung bank book sa inyo, pero baka marami laman yung bank book. Di ba? Mayaman, marahil hindi man tayo milyonaryo. O, sa mga nakakapanood ngayon, marahil milyonaryo yung ilan. Hindi ni Lord pinagbabawalan na maging mayaman tayo. Kung ayos naman yung ating trabaho, why not? Blessing yan ng Panginoon eh.
You remember yung ating napag-aralan last time na may reward ang Panginoon. Sa paggawa pa lang natin na mabuti, sa panalangin pa lang natin, may reward na siya. Pag ililink natin yung mga previous verses niyan, binanggit niya from these verses yung treasure in heaven, actually yun yung paraan para ang isang believer ng Panginoon magkaroon ng treasure sa heaven ay ang mag-focus ng mga bagay sa lupa, narito man tayo sa lupa, pero yung ginagawa natin ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Na hindi dito tayo tumatanggap ng reward. Yun yung point ni Lord sa previous study natin. Kaya dito, dinefine niya, yung treasure sa heaven, yun yung inihahanda ng Ama. At dapat, ang mindset natin, sabi ni Lord, at ang puso natin, nakafocus doon sa iyong treasure sa heaven. Kaya sinabi niya, for where your treasure is, there your heart also, or will be also. Kasi totoo kung nasaan yung mahalaga sa iyo, ay talagang magbibigay ka ng oras. Tama. Kaya sa buhay na to, pag ang mahalaga sa tao ay ang kayamanan, don't expect na siya ay magbibigay ng oras para sa bagay na makalangit. Kasi it's a matter of prioritizing, diba? So anong priority mo ngayon? Parang ganon. O, itong priority ko. Gusto ko na mapatayo yung bahay ko. Ayan. So gagawa ka ng lahat ng paraan para maipatayo mo yung bahay mo. Mag-iipon ka, magtitiis ka, lahat-lahat. Babawasan mo yung gastos mo kasi yun yung priority mo. Naroon yung puso mo. Yung iba, hindi yun yung priority. Ang priority nila is wala lang. Bahala na. So kaya walang nangyayari sa buhay. So mapapansin natin na pag yung puso natin, alam natin kung saan ang direction, nagiging maayos kung yung direction o yung end na gusto nating marating ay maayos, which is sinasabi ng Panginoon, treasure in heaven. In short, kung tayo ay may ginagawa sa buhay na to, nagpapayaman man tayo, nagtatrabaho tayo ng maayos, once na pinagkatiwala mo yan sa Diyos, at na-acknowledge mo na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng iyong kayamanan sa mundo na to, that's part ng tinatawag ni Lord na storing up your treasure in heaven. Bakit? Kasi ina-acknowledge mo na lahat ng bagay na iyong tinatanggap ay galing sa Diyos. At marinaw din sa iyo na kung ito'y aalisin ng Diyos sa akin, hindi ako magwo-worry. Bakit? Ibinigay niya lang to sa akin para ingatan ko. Minsan kasi, kaya tayo nagwo-worry pag nakafocus na tayo doon. Halimbawa, ang savings mo ay 500,000. After a year, sana all, 500,000 lang US dollar. Sabay. After a year, nakita mo 100,000 na lang. Ano sabi ko kanina? 500. Nakita mo 100,000 na lang. Kung nakafocus ka sa savings, magwo-worry ka. Sabi mo, Pastor, sino ba naman hindi mag-worry? Yes, lahat po tayo. Ang totoo, kahit tayo Kristiyano na at naglilingkod tayo sa Lord, pag may savings ka, hindi mo maaalis na mag-worry ka pag lumiliit. Correct? Aminin man natin sa hindi. Kahit po tayo believer, pag nakikita mo na yung iyong goal at hindi mo mamimit, may time talaga, Lord, anong nangyayari? Bakit ganun? Pero hindi ka na-stuck doon. Kaya nga mayroong overcoming worries Matitrigger ka, magwo-worry ka, pero hindi ka na-stuck kasi alam mo to overcome. So pag nagtitrigger yung worries, dahil lamang sa bagay na to, babalikan mo ngayon yung focus. Lord, ang focus ko, hindi sa kayamanan sa mundo na to, kundi kung ano yung pwede kong gawin na nakakapagpaluwalhati sa iyo. So kung mauubos man, Lord, ang kayamanan, hindi dahil sa paggamit ng mali, kasi iba kasi naubos dahil hindi mo na-manage na maayos, kundi naubos siya dahil marahil may mga panaggamitan, nagkasakit magulang or anak, kailangan mo talagang yung savings gamitin So hindi ka po kailanman nalulungkot o hindi ka nananatili sa worries kasi yung paraan ng paggamit mo, kung saan mo dinala yung treasure na yon, is for heavenly thing. Ibig sabihin, itinulong mo, binigay mo para sa kaluluwalhati ng Lord. Yun yung sinasabi ng Panginoon na sa langit tayo nag-store ng anumang kayamanan natin. And whatever, kung anuman yung inihanda ng Panginoon sa atin, again, siya lang po yung nakakaalam nun. Ang point lang, nasaan ang puso natin? Yun yung point dyan ni Lord. Nasaan ang puso natin? Naroon ba sa bagay na makalangit na kung saan, paano mo pinapagamit sa Lord, kung anong mayroon ka sa buhay mo? Or nananatili lang dito sa buhay na to, yung puso mo?
Dahil pag dito lang talaga sa lupa, grabe ang worries natin. Mahirap mo overcome yan. Kasi lahat ng bagay sa lupa, pansamantala. Di ba? That's the point ni Lord. Then sinundan niya ito. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body, di ba, will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Or how great is that darkness, sabi ng Panginoon. So malinaw, ginamit ng Panginoon na napakagandang illustration ito. Yung mata natin, alam naman natin, di ba? Na talagang ang ating mata ang nagiging basihan at pinagmumulan, kalimitan ng lahat ng analysis na mayroon tayo sa isip at puso natin. Pag may nakita tayo, ang bilis natin mag-react. Analyze agad yan. Di ba? Mas mabilis pa sa speed ng lights yung ating pag-a-analyze eh. Ganun kabilis. Di ba? So, pag may nakita, sabi ko na nga ba eh. Ganun kabilis yung ating analysis. Kaya, naalala nyo si bakit namatay na si Freddy Aguilar? Nabalitaan nyo ba namatay na si Freddy Aguilar? Yeah. Di ba mayroon siyang kanta related from this? Bulag, pipi at bingi. Tama ba ako? Si Freddy Aguilar yung kumanta nun, di ba? Yeah. Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Di ba? Anyo at iya. Memorize. Ka-level ko ang edges, memorize. so, di ba? Di ba? Sabi ng sabi ng lyrics, mapalad ka kaibigan, isinilang ka ng ganyan. Bulag naman sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Yung portion lang na yun ang medyo, of course, alam naman natin as believers, na kahit bulag, pwede magkasala. Pero yun ay pinapaalala lang ng lyrics ng song o ng ang tawag sa kanya, author or yung na kapag ka talaga marami tayong napapansin sa mundo, talagang prone tayo sa pagkakamali. Unlike nung wala kang nakikita, di ba? Totoo eh. Pag wala kang nakikita, halimbawa, ipikit mo yung mata mo, di ba? Mayroong tao na nagsasalita sa iyo, alam mo, bait-bait mo, mahal na mahal kita. Siyempre, tuwan-tuwa ka dahil, wow, sarap ng pakinggan naman nun. Pero hindi mo nakita, habang pinagsasabihan ka, nakaganon, bait-bait mo. So, parang ganon, hindi mo nakikita. So, parang ang nangyayari, nagbabalik ka lang sa naririnig, pero ang totoo, hindi mo nakikita kung ano yung nangyayari. So, iba yung dating nun. Dito malinaw yung sinabi ng Panginoon, if your eyes are unhealthy, the whole body will be full of darkness. Di ba? Opposite eh. If healthy is good, the whole body will be full of light. Ito ay nagpapaalala sa atin, sa ating pananaw sa buhay na to. Pag tayo nagbibigay ng assessment sa sarili natin, sa nangyayari sa paligid, may nakita ka, siyempre mag-iisip ka na agad. May na-experience ka, siyempre mag-iisip ka na agad. So, ang tendency noon, pag hindi tayo guided ng salita ng Panginoon, ang tendency, magkaroon ka ng isang isipan, dahil sa nakita mo, na magbibigay or magpapahamak, sabi ron, sa iyong buhay. Dahil unhealthy yung analysis mo, unhealthy yung conclusion mo na nangyari sa buhay, anong magiging impact niya sa sarili mo? Yan ay inire-relate ng Panginoon kung titingnan po natin. Tayo bilang tao, so kaya tayo masyadong nagwo-worry sa buhay na to. Kasi may mga bagay, hindi pa nangyayari, nagko-conclude na agad tayo. Di ba? So advance tayo. Wala pang nangyayari, may conclusion ka na agad. Hindi, worried ka na. So para bang, sabi ng Panginoon, ano ba talaga ang totoo sa buhay natin bilang nagtitiwala sa Panginoon? Limited po yung ating kaalaman. Kahit na malinaw yung ating nakikita. Pero di ba last week sinabi ko rin, may nakita ka, bibigyan ko kayo ng illustration. Okay, halimbawa, dalawa kayo na magkaibigan, nakatayo, and then may nakita kayo sa medyo banda pa roon, sa hindi naman kalayuan, ay may napansin kayo.
Ayan. Imagine yourself na may nag-uusap na isang babae at isang lalaki. Okay? Na-imagine nyo na. Dalawa kayo magkaibigan, habang nakatanaw kayo ron, sabi mo sa isa, parang kilala ko siya. Ayan na. So, may nakita kayo eh. Pag kayo nagtanungan, ano sa palagay mo? Magkaiba kayo ngayon ng iniisip niyan. Ano sa palagay mo? Ba't sila nag-uusap? So, ang mangyayari ngayon, base sa nakita nyo, alam mo, masaya sila. Depende na sa inyo yan eh. Obserbahan nyo yung inyong pag-uusap. Kung kayo ba ay mag-a-agree or hindi. You will notice, minsan may agreement kayo, pero madalas disagreement. At minsan, you will notice, may judgment tayo doon sa nakita natin na hindi talaga natin nare-realize kung yung ba talaga ang totoo. Ba't sila nag-uusap? Ay siguro ganito yan. Alam mo, ganyan-ganyan yung, ay nako, ang dami na agad natin, ha? Di ba? Narating. Because of this. Actually, yun yung mga bagay na yun na sinasabi ng Panginoon, nagiging unhealthy tayo. Yung body, ang term ng body dito ng Panginoon is the life natin. Ha? Hindi po yan yung physical na body. Ini-illustrate lang ng Panginoon. Of course, as illustration, kung ano po, literal, diba, hindi naman yung eye yung nagpapa-contaminate sa body talaga natin. Kundi ito'y ginamit lang ng Panginoon upang ma-realize natin, we as human being and as believers of the Lord, tinuturoan tayo ng Panginoon paano natin ina-analyze yung ating nakikita at natututunan sa mundo. Sa pakikinig ng Word of God, pakikisalamuha sa ibang tao, lahat ng mapansin mo sa mundo, doon ni Lord pinapaunawa sa atin, paano mo ina-analyze ang nangyayari sa buhay mo. Kung madilim, ibig sabihin ng madilim na pananaw, hindi mo nakikita, wala kang understanding sa reality, sabi ni Lord, if then the light within you is darkness, how great is that darkness? Yung kumikilos ka ng hindi mo alam. Yun yung point dyan ng Panginoon. Yung naglalakad ka, may mata ka nga, pero hindi mo alam kung ano talaga ang direction mo. Hindi mo alam kung anong direction, hindi mo alam na mali na pala yun, pero feeling mo, okay lang siya. Yun yung point dito ng Panginoon. Kaya pinapaunawa niya, ano ang kahalagahan ng ating pong pagtitiwala sa Kanya kasi lahat babalik po doon eh. Lahat babalik doon if we will notice yung word ng Panginoon. And then itinuloy niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Or you will be devoted to one or to the one and despise the other. And then dito sinabi ni Lord, siguro sa familiar sa ating state, you cannot serve both God and money. Tandaan po natin, sa dinami-dami ng pwedeng i-level ng Panginoong Jesus, sa Diyos na lumikha, money yung ginamit ni Jesus. Can you imagine that? Bakit? Sa buhay kasi ng tao, ang pera ay nagiging Diyos ng tao. That's the reality. Ibig sabihin, pagka dinidiyos mong isang bagay, nagsimula doon sa idea na the love of money is the root of all evil. Kapag ka ito yung kino-consider mo na master mo, sabi ng Panginoon, kapag ka siya yung master mo, siya yung nasusunod sa buhay mo. Unknowingly, ang tao, marahil hindi lahat po na mayaman, kasi may mayayaman na alam nilang i-manage ang pera. Pero may mga tao, base sa konteksto ng Panginoong Jesus, na ang kanilang master ay kayamanan or money. Ang nagpapagalaw sa kanilang buhay ay kayamanan. Kaya ang nangyayari in reality sa ating mga nalalaman at napapanood kahit sa mga, di ba, mga teleserye or kung mahilig tayo manood ng mga YouTube or mga teledrama, maraming naaapi na tao dahil sa kayamanan. Tama? Kaya minsan kapag ka nanonood ka at yung paborito mo inaapi, pati ikaw naiiyak na rin. Dahil sa dalandala ka talaga doon sa drama na yon. Kwento lang yon pero in reality, nangyayari. Kasi mismong ang Panginoong Hesus, sinabi yun eh.
So ngayon, binibigyan tayo ni Lord again ng choices dito. Sino ang master natin? Di ba? Ang God o ang money? Ibig sabihin ng Panginoon, sino ang number one sa iyo na kinukonsider mo na may magagawa sa iyo? Kung pera, ibig sabihin, ang standard mo sa buhay, pagka wala akong pera, paralyze ako. Kinakailangan magkaroon ako ng pera. Totoo naman, pag wala kang pera, hindi ka makakagalaw. Pero dapat hindi yung pera yung master mo na pag wala kang pera, hindi ka na talaga, parang wala nang kwenta ang buhay mo. Di ba? Yung point ng Panginoon dito, sabi ni Lord, hindi ko naman kayo pababayaan eh. Ang gusto lang ni Lord na maging malinaw, sino ba yung kinukonsider nyo na master? I don't know kung naalala nyo pa itong statement ko na to before, na sinabi ko rin kanina. Kung papipiliin tayo, halimbawa, pag ang pinili natin ay pera na maging master natin, mawawalan ka ng Diyos. Dahil hindi papayag ang Diyos na ang master mo pera, sino si God sa buhay mo? Mawawalan ka ng Diyos. Pag ang inuna ng tao ay ang pera, hindi mag-a-agree ang Diyos sa iyo. Dahil ang minamaster mo is money. God is the blesser. The blesser. He's the one who blessed us with those things. So kapag kayong blessing ang naging master natin, so of course hindi nag-a-agree ang Panginoon sa ating mga desisyon. Marahil ang tanong natin, ay pastor, kung si Lord ang blessing, kung si Lord ang nagbe-bless, bakit maraming mayayaman walang takot sa Diyos? Natanong niyo ba yun? Na ako na may takot sa Panginoon, wala akong milyon. Di ba? Kung titingnan natin, o halimbawa sa mundo na to, reality, kilala niyo ba kung sinong pinakamayaman ngayon? Ha? Na ang asset niya ay halos nasa 300 something billion US dollars. Di ba? Si Elon Musk. So sa Pilipinas, kilala niyo ba kung sino ang pinakamayaman ngayon na nasa Forbes? Hindi Forbes Park yung Forbes news. Di ba? Na halos nasa, I think, nasa pang 70 something siya, 73 something nung Chineco. Huwag niyo sasabihin sa atin lang to ha. Huwag niyo i-chismis kasi sabay ka na. Nakita ko si Manny Villar. Naroon siya sa Forbes. Di ba? Nire-review ko kasi nga pinag-aaralan ko yung kayamanan sa mundo. Sabi ko, grabe Lord, itong mga tao na to, saan kaya nila dinadala ang pera nila? Mga billionaire lang po yung tiningnan ko, yung mga millionaire, hindi na. Billionaire pa lang, thousands na tao. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na dahil mayaman sila, ang master nila yung kayamanan. Kasi nga ito, ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino talaga minamaster niya. Kaya ito sinabi ng Lord sa mga disciples para ma-realize nila sa sarili niya. And of course sa atin din na nagtitiwala para magkaroon tayo ng enlightenment. Hindi masama ang maging mayaman. Kaya lang dapat ikaw yung nagpapagalaw sa kayamanan. Hindi ikaw yung pagagalawin ng kayamanan mo. Manage it properly. Dahil kung ang master natin ang God, pwede tayo magkaroon ng pera. Dahil si Lord ang magbe-bless sa atin. Pero kung ang master natin ay pera, pwede kang magkaroon ng pera dahil by nature and by, sabihin na natin, yung tinatawag na, kumbaga po ay nature na ating ginagaluan dito sa mundo, no? Law of the something. I forgot the exact term there. Pag ikaw masipag, kikita ka talaga. Pag ikaw matalino, pwede kang yumaman. Di ba? May law something na ganyan eh. Hindi pinag-usapan kung makadiyos ka o hindi eh. Gumising ka na maaga, magtinda ka dyan sa tabindaan. Di ba? Ang daming gumagawa, ang dami pong mayayaman, walang takot sa Diyos, gumigising ng alas 4, alas 3, inihahanda ang mga business nila, di ba? Yumayaman. So tayo hindi mayaman kasi siguro tanghali na tayong gumising. Hindi naman. Sabay ganun. Okay? So, ganun daw eh. Kahit tingnan natin sa mga survey, yung tao raw talagang mayayaman, halos nagtatrabaho yan minimum 12 hours, pataas hanggang 20. Sabi ko, paano sila natutulog? I don't know, basta yun yung kanilang kwento. But ang point dito mga kapatid, nire-remind lang tayo ng Panginoon, balance ang pamumuhay Kristiyano.
Kung kaya mo magpayaman sa paraan ng Diyos, praise God. Pero ang dapat na master natin ay ang God. May kayamanan ka sa hindi, ang God pa rin ang iyong pinagtitiwalaan. And then nag-continue si Lord dito sa verse 25. Another conclusion, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Sabi ng Panginoon, is not life more than food? And the body more than clothes? Ang linaw nung sinabi ng Panginoon ano ba ang mas mahalaga? Buhay o ang pagkain? Siyempre, buhay. Diba? Ano ang mahalaga? Katawan o yung damit? Siyempre, katawan. So, yun yung point ng Panginoon. So, sabi nung iba, ang mahalaga sa akin yung brand ng damit. Depende na yan, kung anong klaseng brand. Pero gusto ni Lord na ipaunawa, kapag ka ang tao ay masyadong focus kung ano man ang mga bagay na nasa mundo na to, may tendency talaga mag-worry ka. Basic example na lang. Kung ang focus mo ay sa klase ng brand ng damit, hindi ka mapakali kapag ka ang suot mong damit ay hindi yung gusto mo na brand. Ay talaga mag-worry ka Di ba? So hindi mo maintindihan. Yun yung point natin dito na ang nais lang ng Panginoon, mabalansin natin yung buhay natin. Ano ang mas mahalaga? And then the Lord continued, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sabi ni Lord, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Gusto ni Lord na ipaalala sa mga apostles, disciples, even sa atin. Sige nga, pag-isipan nyo nga mabuti, kanino nagsimula ang buhay? Sa Diyos. Sa tingin mo, pag nag-worry ka, madadagdagan yung buhay mo. Wala talaga Sabi ng Panginoon, no. Gusto ni Lord ipaunawa. So, ano ang, kumbaga, magiging effect or impact sa iyo kung itong worry na to ang laging nasa isip mo? Instead na madagdagan ang buhay natin, mababawasan pa. Di ba? Pansinin niyo lang po, pagka kayo worried, umarap kayo sa salamin, yung worry ka, halos yung mukha mo hindi mo maintindihan. Di ba? Yung hindi mo alam kung paano iintindihin yung sarili mo dahil nga dun sa worry na mayroon ka sa isip. Pero kapag kapanatag ang buhay mo, di ba? Yung hindi ka nag-worry, humarap ka sa salamin. Di ba? Ganda mo? Di ba? Talagang, wow! Di ba? Pagharap mo sa salamin, para bang beautiful. Ganun yung mga terminology natin. Ganda-ganda ko talaga. Di ba? Salamat, Lord, sa blessing. Di ba? Ang point ng Panginoon, in reality, talagang gusto ni Lord na maging clear sa atin, huwag kayong mag-worry. Walang mangyayari sa inyo. Look at the birds, sabi ng Panginoon. Pag tinignan natin ng Panginoon, amazing talaga si Lord. Gusto ni Lord na ipaunawa. Tingnan nyo mga ibon. Yan, wala naman yan talagang kaplano-plano sa kanilang buhay. Pero sino ang nagbibigay sa kanila ng nest? Yung bahay nila, sino ang nagbigay ng instinct, ng kakayanan nila? Gumawa ng nest, ng pugad, na halos hindi natin kayang gawin. Pero ang ibon, ang gaganda, di ba? Ang gagaling nila. Sino ang nagbigay sa kanila ng ability to feed their children? Ang God. Di ba? Na tayong tao, di ba, binigyan tayo rin ng ability to take care of our kids or children, pati yung mga hayop binigyan ni Lord Ang amazing dito, nakita ko tong thousands of birds na lumilipad, pero yung kanilang synchronization, if you will notice, hindi yan nag-aaway-away, hindi yan nagbabanggaan. Ang tanong, sino ang nagbigay ng navigation sa kanila para sila ay lumipad at masaya sila? Hindi natin alam kung anong ginagawa niyan Pero interpret ko, pwede siguro nagpupuri yan sa Lord. Di ba? Pwede yan na nagpapasala. Pwede sila na nagpa-party siguro. Di ba? Masaya sila. Wala silang kaproblema. Ang dami-dami nila pero synchronize yung nilang lipad. Ang tanong ng Panginoon,
Sino ang nagbe-bless sa kanila? Ang Diyos. Ay how much more, di ba, tayo, napakahalaga natin sa Panginoon. Another verse na pinaalala ng Panginoon, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that none or not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Ginamit niya si Solomon. Sino ba si Solomon? Sa panahon niya, siya ang kinikilala na pinakamayamang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit siya pinakamayaman? Hindi lang siya mayaman. Inuturing ng matalinong king, the king of Israel, na siyang pumalit sa kanyang tatay kay King David. Ang problema lang kay Solomon, dahil sa kanyang yaman at sa kanyang kapangyarihan, can you imagine, siya lang ang na-record sa Bible na ang kanyang concubine 700 at ang asawa niya 300. Nung nabasa ko first time, sabi ko, ibang klaseng tao naman to. Di ba? Gaano siya kayaman para magkaroon siya ng ganong klase ng, di ba? Kumbaga, asawa at concubines, mga anak. So, hindi na na-record yung iba marahil sa Bible. Ang point ko lang, ginamit ni Lord si Solomon para ipakita sa mga nananampalataya at sa mga Pharisees, even si Solomon, hindi kailanman nakaranas na makapagsuot ng ganitong kagagandang klase ng halaman, sabi ng Panginoon. Di ba sabi ni Lord, sino ang nagdadamit sa mga flower sa field? Sino ang nag-create niyan na talagang pag nakita mo, mapapawaw ka? Di ba pag tayo pupunta doon, di ba pag flower festival sa Victoria, so, kung love na love mo ang nature, maa-amaze ka sa nilikha ng Panginoon. Yan yung pino-point out ni Lord sa mga apostles. Si Solomon wala niyan. Pero look at your Father in heaven. Siya ang nag-design ng lahat. The color, everything. Paano yan nabubuhay? Hindi ma-explain, di ba? Hindi natin malaman saan ang gagaling yan. Ang science, ginagawa yan, artificial. Kaya lang kakaiba kapag yung totoo ang nakikita natin. Na ang Diyos, pag lumikha, perfect talaga. Ang point lang ng Panginoon, even sa buhay natin, gusto ni Lord na ipaalala, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-worry. Dahil lahat ng bagay sa mundo na to, hawak ko. Ako ang lumikha. So pag itutuloy po natin, kagandahan ng pangako ng Panginoon, if that is how God clothes the grass or the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not more clothe you? Yes, you of little faith. So, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? So, inilink yan ni Lord yung statement na yan sa tatawag na worries. Obviously, hindi naman masama na magtanong, ano kakainin? Hindi pag-worry yun. Diba? Diba? Ano kaya maluluto mamaya? Hindi ka nag-worry nun. Kundi, siguro ang worry mo lang ay sa dami na nang nakain mo kahapon, so hindi mo na alam ano naman kakainin ko ngayon. Talagang halos lahat na yata natikman natin na food. Ang point dyan ni Lord, kahit wala tayo minsan na makain, yun yung pinakang talagang mabigat na sitwasyon na pinapaunawa niya sa mga apostles. Kasi ang background niyan, alam ni Lord darating ang time na mahihirapan ng mga apostles sa pagsunod sa Kanya. Ang point ni Lord, kung daranas kayo ng sitwasyon na magugutom kayo, huwag kayong mag-aalala. May paraan ang Diyos para sa inyo. Sabi ni Lord, ano ang mahalaga? Ang buhay o ang pagkain? Di ba? Sabi ng Lord, mas mahalaga sa akin ang buhay nyo. Yun ay comparison lang na pag hindi tayo makakain, huwag tayong sasama ng loob. Huwag tayong magtatampo. Huwag kang magreklamo sa Lord. Lord, bakit siya puro hotdog? Ako puro hamburger lang. Pwede ba kami mag-switch? So, parang yung ganung bagay na huwag tayong magtatampo kung may mga tao na ang pagkain ganon, tayo iba. Huwag tayong maiinggit. Talagang ganun sa buhay eh.
Di ba, buti pa sila, pabiyahe-biyahe na lang. Sarap siguro ng mga kinakain niya pag nasa... Isipin mo na lang mga billionaire. Napanood niyo ba sa YouTube? How the billionaire eat. Allah. Talaga namang hindi mo masasabi. Parang abnormal na yung dating sa klase ng pagkain. Ano yung mga... Ibig lang sabihin, yung reality sa buhay, pag tayo nakafocus sa Lord, hindi tayo affected yung ganong sitwasyon. Hindi ko sinasabi huwag tayo mag-aspire na makatikim ng masasarap na pagkain. Wala namang masama I remember nga na, singit ko lang, nung pumunta kami ng Dubai, hindi namin akalain. Pinainom kami ng kape na mayroong gold. Totoong gold pala yon. Diba? So kung naranasan na yon, coffee, black coffee, tapos mayroong flakes na gold. Nilasahan ko, yung gold pala, lasang kape. Sabi ko, ano ba naman itong gold na to? Kala ko kung ano lasa ng gold Pagtikim ko, lasang kape lang pala ang gold. Ganun lang pala. Kaya, coffee lover kasi tayo, kaya ganun. Pero ang point ko, yung mga pumupunta ron na mga mayayaman, kasi 7-star yung hotel na pinagdalan sa amin, pumasya lang kami, hindi po kami nag-check-in doon Pumasya lang kami kasi yung kapatiran, manager doon. So nilibre kami ng kapatiran. Sayo, bigatin si kapatid So, ang point ko lang, ini-imagine ko, itong mayayaman na to, iba-ibang klase ng pagkain, gaano kaya sila kasaya doon, di ba? At kung hindi sila makakain ng gusto nilang food, ano kayang reaksyon nila? Nasaan kaya si God sa buhay nila? Kaya ni Lord pinaunawa sa mga apostle to na bigyan natin ng pagpapahalaga kung anumang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nasabi ko po, life will be filled with uncertainty when we entertain worry. Kapag kayong worry, nayan lang po yan nayan lang talagang pag may... Pero pag ini-entertain natin yan, hindi po tayo kailanman magkakaroon ng maayos na desisyon sa buhay. Bakit? Sa dami talaga ng uncertainties dito sa mundo, takot ang i-develop sa inyan. Yung hindi ka na makakilos ng maayos. At dahil sa takot na yun, pwedeng magkaroon ng desisyon na mali. Di ba? So dahil doon, mani-realize mo na, bakit ba ako nagkakaroon ng fear? And then if you will look back, you will realize, dahil nagkaroon ako ng worry, nag-alala ako sa bagay na yon. Hindi mo nagawang i-manage. So, yun ang nangyayari ngayon. Parang kumikilos ka na walang katiyakan. Mahirap yon kasi hindi natin maalala yung paraan ng Diyos kasi nga, because of that, worries. Sa kaya si Lord, ang ganda ng paalala niya, lagi niya sinasabi, do not worry, therefore do not worry. Laging ganun yung paalala ng Panginoon. So ito yung sinabi niya sa verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So siguro sa atin, karamihan, memorize na natin itong verse na to. So kung hindi nyo pa ito memorize, so pwede nyo pong isama ito sa inyong life verse. So explain ko lang briefly nung sinabi ng Panginoon sa mga disciple, kasi ito yung condition ni God. Okay? But seek first His kingdom. Unang-una na gusto ni Lord ipaunawa sa mga disciple, you need to decide. Even sa buhay natin, we need to decide. In compare sa mga halaman at ibon, they don't decide. God make a decision for them. Sabi nung iba, sana naging halaman na lang ako para hindi na ako nagwo-worry. Unique ang pagkalika sa atin ng Diyos. Tayo lang yung nilikha ng Diyos na meron tayong free will. We can decide whatever we want. Kaya si Lord laging reminder lang ang ginagawa. Ang condition ng Panginoon, para maiwasan natin na mag-worry, para magawa nating ma-analyze ng maayos ang mga bagay na pinagmumulan ng worries, hindi natin entertain, seek first His kingdom and His righteousness. The word kingdom, sa ating mga natututunan, is the rule of God in our lives. Pagka sinasabi natin na, I am seeking the kingdom of God, ang ibig sabihin nun, you are seeking the rule of God for you. Lord, ano yung panuntunan mo sa buhay ko?
and you are seeking His righteousness. Ibig sabihin, malinaw sa atin, Lord, ano ba yung katuwiran mo? Ano ba yung kalooban mo? Paano ba ako mamumuhay ng matuwid ayon sa iyo? That's the point of Jesus. Pag naroon tayo, sabi ng Panginoon, all these things, the word all these things ay patungkol sa previous verses. Ano po yon? Our need. Yung need ng mga birds and the flowers, lahat ng need nila, provide ng God. Okay? So dito ay nagpapakita, wag naman natin gamitin ito ng verse na to, the word all these things, na ibig sabihin, lahat ng gusto mo, ibibigay ng Panginoon. Dahil sinabi mo, Lord, inuna na kita, sumunod na ako sa iyo, okay na yung buhay ko matuwid. So ito, Lord, yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Please, gawin mo na, Panginoon. Then pag hindi ginawa o hindi pinahintulutan ng Diyos, may tendency magtatampo tayo sa Diyos. At sasabihin natin, akala ko ba, sabi ng Panginoon, all these things. Yung pong all these things ay patungkol doon sa situation na binigay ni Lord na illustration sa birds and the flower. Lahat ng need nila, provide ng God. Kaya ang point dito ni Jesus, lahat ng need ng tao, lalo na magtitiwala sa Kanya, ipoprovide ito ng Panginoon. Ang tanong, sinong nakakaalam ng totoong need natin? Only God. Yes, mayroon tayong alam sa need natin. Kaya nga tayo nagre-request sa Panginoon kung kalooban niya yun. In fact, bilang tao, alam naman natin, di ba? Kaya may mga decision tayo, pupunta ka sa ganitong lugar, bibilhin mo yan, ito yung, kasi you know that's your need. So dito nung mga ako ang Panginoon, ang gusto lang niyang patunayan dito, if you seek first my kingdom, if you seek first my righteousness for your life, huwag kang mag-aalala kasi lahat ng pangailangan mo, ibibigay ko. Kaya ni Lord sinasabi, do not worry. So kung nagawa nating hanapin ang kalooban ng Diyos at katuwiran niya sa buhay natin, ina-assure sa atin ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. Kasi ginagawa mo yung kalooban ko, pagpapalain kita sa pangailangan mo. Ang problema kapag hindi natin ginawa yung kalooban ng Diyos, alam naman natin na ang Diyos hindi nagtotolerate. Okay? Kapag may mga bagay na hindi ang Diyos nalulugod, we need to ask the Lord, Panginoon, paano ko ito ma-overcome? Kasi yung provision ng Panginoon, nababase po yan sa ating pong pamumuhay. Let me clarify this. Hindi lahat ng blessing na tinatanggap natin, alam ba, finances, everything, material, although blessing, pero pag hindi tayo maayos gumamit, pwede tayong mapahamak. Agree? Halimbawa, ang dami mong pera, hindi mo na ayos i-manage. Pwedeng mapahamak dahil sa pera. Pero pag nagawa mo ipagkatiwala sa Panginoon, inuna mo yung kaharian niya, inuna mo yung righteousness ng Lord, binibless ka ng Panginoon, anumang material na bagay, pera, and you know how to handle, how to manage, the blessing is always there. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa last verse natin kanina, therefore do not worry. Paulit-ulit si Lord na sinasabi sa mga disciples. And I believe sa atin din, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo na yung bukas mag-alala. Bakit? Hindi nyo alam yung bukas. Ang Diyos lang ang may alam nun. Sabi ron, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. So para mong titingnan natin sa literal na kondisyon yan. Nag-pray ka ngayon, araw na to. Nakita mo yung problema, nagwo-worry ka, then pinag-pray mo na, Lord, sa'yo ko po pinagkakatiwala. Yung pamilya ko, Panginoon, ang bigat talaga, ang hirap. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa'yo ko, Lord, pinagkakatiwala. Diba? So, at that time na pinagkatiwala mo na yon, bibigyan ka ni Lord ngayon ng kapayapaan kasi you exercise your faith. Okay, so, kinabukasan, of course, maaring hindi pa rin solve yung problema. What you need to do is to thank the Lord because yesterday, you prayed already and you believe that God is working for your prayer. So doon ni Lord, pinapaunawa sa akin na kung nag-pray ka ngayon, tapos bukas, magwo-worry ka, anong saysay nung ating pag-uusap kahapon? Na hindi mo sa akin maipagkatiwala talaga. Because if you really trust me, you should not worry. Aling worry? Ito yung bagay na nagpapagulo sa atin. Even
sa decision mo na nawawala ka sa direction. Ito yung kaisipan na hindi ka talaga makapag-isip or makagawa ng maayos because of this condition. You are so worried. Alalang-alala ka. Pati trabaho mo, hindi mo na magawa na maayos kasi nag-aalala ka eh. Yun yung talagang nangyayari pag nag-aalala tayo. So what we need to do is to pray about it. Di ba? Ipagkatiwala sa Panginoon. Kaya yung katotohanan po patungkol dito ay napakahalaga. Yung sinabi ko kanina, seeking God's will wholeheartedly overcomes worry. Doon po dapat tayo laging babalik. Sa tanong, di ba? Tanong ko kanina, what do you do to overcome worries in your life? Ano yung ginagawa natin, di ba? Marahil ang tanong nyo ngayon, seeking God's will wholeheartedly. Pastor, paano yan? Alam ko, nagsisik ako ng God's will eh. Sinasabi ko sa Lord, Lord, let your will be done. Pero hindi ko alam ano yung kalooban ng Diyos. Pero may mga ganun tayong instance sa buhay. Let your will be done. O ito yung problema ko. Anong gagawin ko? Yun yung bagay na mahirap sa atin. But I believe as we trust God, as we pray, as we increase our faith in the Lord will speak to us. The Lord will impress into our heart kung ano yung dapat natin gawin. Kaya ngayon magbibigay ako sa inyo ng ilang, alam ko basic ito, but I believe this is, masasabi ko po na, for me, sa buhay ko personally, lagi ko itong ginagamit na guiding principle. Very basic, ginagawa nyo rin ito, but let me remind you, let's begin from this in our daily life. Pray daily with a sincere heart. For at least, kung hindi pa tayo masyadong, kumbaga po ay sa prayer, 3 minutes or more every day. Mahirap ba to? I think hindi, no? Yung atin talagang minsan oras ang But at least, yung with sincerity ng puso natin, kahit minsan maikli yung prayer natin. Di ba sabi nga ni Lord, bago ka pa humingi, alam ko na eh. Ang titingnan lang ng Panginoon, how sincere are we when we come to Him. So at least sa araw-araw, na-exercise natin itong sincerity ng prayer natin, kahit maiksi lang. Di ba kung masyadong ang oras mo hectic, pagising mo sa umaga, busy ka na, di installment ang gawin mo. 1 minute sa umaga, 1 minute sa tanghali, 1 minute sa hapon bago ka matulog, o may 3 minutes ka na the whole day. Di ba? Pwede ba yung pastor? Wala namang mali ron eh. Depende nga lang sa puso natin eh. Hindi mo naman sinabi na maiksi lang yung prayer mo, maiksi rin yung blessing ng Panginoon. I don't think so na ganun si Lord. It is a matter of our heart before God. And of course, kapag ka po naging gawin na natin yung panalangin, you will exercise it wherever you are. Minsan kahit nasa trabaho ka na o naglalakad ka or nasa bus ka, may instances na biglang may ipapakita sa yung Panginoon, bigla ka, Lord, anong ibig sabihin nito? And that's the time you will pray again. So yung prayer life natin, hindi lamang tayo nag-stuck sa room. Kaya yung aking message last week is the inner room, nasa buhay natin yan. Wherever you go, you can talk to God in that room, your inner room with the Lord. So kahit nasa park ka, kahit nasaan ka, namamalengke ka, Pastor, okay lang ba yun? Parang hindi ko yata ma-respect si Lord na ang ingay-ingay ng paligid, nagpe-pray ako sa Kanya. It doesn't matter kung anong nasa paligid. Ang mahalaga, the mind and the heart is set to the Lord. Bigyan ko kayo ng example. Kahit may kausap tayo, pwede ka mag-pray. Nehemiah is the best example. The quick prayer ni Nehemiah. Kausap si Nehemiah nung king, tinanong siya, what you want me to do? Sabi sa record ni Nehemiah, if you will read Nehemiah, and Nehemiah prayed, and then answered the king. Kasi sa life ni Nehemiah, alam niya kung paano kumilos ang Diyos. Maganda rin po kapag naging way of life na natin ang communication with the Lord wherever you go. Napakaganda po nito dahil pag may tinanggap kang problema, ang unang-una mo agad nakakausapin si Lord. Lord, ito na naman. Alam mo naman to Lord pero bakit Lord? Ano ang plano nyo? Bakit ko ito nararanasan? Then you will start your conversation with God. At least magsimula ka sa 3 minutes. Then you will notice kung hanggang kailan makarating. No? Second thing,
Read the Bible daily. Magkaroon po tayo ng habit. At least 5 verses. Kung medyo mahirap talaga yung oras mo, 5 verses or more every day. Pwede rin kasing installment yan, di ba? Sa umaga, magbasa ka ng 2 verses, tanghali 2 verses, another 1 verse sa gabi, mayroon kang 5 verses. Hanggang sa maging gawin na yan ng buhay mo na mayroon ka na talagang set time to read the Bible, hanggang sa pati yung pag-aaral, darating na yun. Pero maganda na magkaroon po tayo ng ganitong habit. Bakit po? Look at the connection of prayer 1 and 2. Pag tayo nagpe-pray, you talk to God, you give to God whatever you want, although alam niya na yan. But you express your desire. Ang problema natin, paano mo malalaman ang sagot ni God, ni Lord? Magsasalita ba siya? Wait lang, anak. Walang ganun. Hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. Anong gagawin natin? You should read His Word. Kasi sa salita ng Panginoon, doon niya tayo kakausapin. So every time we read the Bible, dapat naroon pa rin yung short prayer, Lord, help me to understand, enlighten me, Lord. Lalo na pagka may mga pangailangan, read the Bible. Huwag kang magmadali. Marahil yung binasa mo, di ba, may pangailangan kang problema sa family, tapos napunta ka sa Old Testament, napunta ka sa book ng Numbers or Deuteronomy, lahat ng nabasa mo, law, history ng Israel. Lord, hindi ito ang kailangan ko, problema ko sa pamilya eh. Huwag ka muna magmadali. Baka mayroong gusto si Lord na iparealize sa'yo. May preparation. Baka in one verse, dun sa nabasa mo na yun, naroon, boom! Ay, ito Lord yung hinahanap ko. Ang point lang is, maging gawi lang natin. Diba? Na magbasa ng salita ng Panginoon. Kahit paulit-ulit nating binabasa ang salita ng Diyos, lagi po yung sariwa sa ating buhay. You will notice that. Can you imagine, ang Bible ay nasulat, di ba? Napakatagal ng panahon. Ang Old Testament, nauna na, kumbaga po, may mga, bago pa si Lord, mayroon na sila mga Old Testament books. Can you imagine hanggang ngayon, na pag-aaralan natin at totoo sa buhay natin. Hanggang hindi dumarating si Lord, ang salita niya po, mananatili po yung sarili. And third, ito, gusto kong patuloy na ipaalala, attend church every week or regularly. Bakit? Kasi minsan sa personal communion natin with the Lord, yung tugon yon, yung tugon ng Panginoon, pwede natin makita sa church. Sa mga preaching, sa pakikinig. And at the same time, this is one of our exercise or our spiritual, na tinatawag po natin na para bang exercise kung paano natin ina-apply yung ating pong mga spiritual practices, discipline na tinatawag sa pag-attend sa church. I believe na sa ganitong gawain, nangungusap ang Panginoon. We meet friends, we meet each other, we strengthen one another, and look, mga kapatid, if you will try this, kung hindi ka pa nasubukan, try it sa sarili mo, and then at least magkaroon ka ng study, 3 months time, in 3 months time from now, or to 6 months, tingnan mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo with this practice. The way you pray, the way you trust God, yung mga worries in life mo, tingnan mo kung anong ginagawa ng Panginoon through this. Hanggang sa makita natin na, Lord, napakabuti mo talaga. Kasi kailangan po talaga nating makita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So that's my advice and challenge, mga kapatid. Dahil nga kung hahanapin natin ang kalooban ng Panginoon sa paanong paraan, prayer, Bible reading, attending the church. Marami pa po, pero yung tatlo na yon, I believe, basic and important. And then madadagdagan yan as we grow and as we exercise and practice yung pong ating pong spiritual discipline. So, kumusta tayo, mga kapatid? Kumusta po ay yung mga worries in life natin? Lahat tayo mayroon. Pero wag nating hayaan na manatili yan sa ating isip. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hanapin natin yung kalooban ng Diyos. And I believe anumang worries mayroon tayo sa buhay, we will overcome it. When you say overcome, ibig ba sabihin, Pastor, pagka nag-iisip pa ako na mayroon akong problema, hindi ko pa na-overcome? No, hindi yun yung ibig sabihin ng overcoming worries.
Pwede mo pang maisip yung problema mo. Pero your direction, your decision in life is not based doon sa iyong pag-aalala. Na ikaw ay nakakapag-decision dahil worried ka, hindi mo alam, meron kang fear, then you make a decision, yun yung point na hindi dapat mangyari. Kasi nai-entertain. Di ba yung point ko kanina, nai-entertain. So, masasabi natin na overcome natin yung worries natin, na kahit nag-aalala ka, but you thank God and you always seek His will, hindi ka nagmamadali, then malinaw sa iyo kung ano yung decision mo. Maayos, malinaw na ito ang magiging impact. Lord, help me. This is what I will do. Kasi ito yung malinaw. Diba? Ito yung nabasa natin sa Word of God. Walang contradict everything. Marami pong bagay na gustong patunayan ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga lang, we have this. We seek God's will wholeheartedly for us to overcome worries. So, kumusta po ang buhay? I hope and I pray and I believe God will strengthen us to overcome worries. Hindi lamang tayo, maging mga mahal natin sa buhay. Amen?